buhay. Walang iba kundi sa ating pinagmamahal na Panginoon Jesus. Amen? Praise God. Lagi ko pinabot ang aking gagawin paggalang sa ating mga nagalang na buong evangelista, Pastor Rodriguez Magdamita, ang beloved children. Patuloy po ang ating pag-alaala sa mabuting araw po ng ating minamahal at ginagalang na beloved assistant Pastor C. Almeida. Praise God. Sa buong magandang umaga sa lahat ng ating mga kapamagagawa, beloved corporate church, sa lahat ng mga manunugtog, mga awit, at sa lahat ng ating minamahal na kapatiran, praise God. Sa buong magandang umaga sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang pa natin palakpakan minamahal ang ating gabi ng Diyos. Amen. Isip pa ba tayo minamahal? Amen. Purihin ang ating mahal Panginoon. Dapat lang po minamahal sapagkat ito ang panahon ng ating pagkain ng spiritual, praise God, para sa ating kaluluwa. Purihin ang ating mahal. Ihanda natin naman ang ating mga Biblia, ang ating matalaan, broken. Praise God, at tayo po ay mag-aral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon kung saan sa umagang ito ang salita ng Diyos na ating pag-aralan, bigyan ito natin ng pamagat ng Marco na the presence before the judgment seat of Christ. Sa Tagalog naman, ang pagharap sa hukuman ni Kristo. Amen? Ang pagharap natin, minamahal ko, sa hukuman ng ating Diyos. Kung naman hindi mapasusubalikan ni naman na ang lahat ng tao ay haharap sa hukuman ng Diyos. Amen? Wala pong pipiliin, walang itatangi, lahat haharap tayo sa hukuman ng ating mahal na Panginoon. Simula sa ating mga beloved parents in the Lord, beloved children, beloved preachers, sa lahat ng mga beloved instrumentalists, beloved choir members, and to all beloved brethren, mga mahal, lahat tayo haharap sa hukuman ng ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit po minamahal? Sapagkat upang ang bawat isa ay tumanggap ng reward ayon sa mabuti at masama na kanyang ginawa. Amen? Kaya sa umaga ito po ang ating pag-aaralan upang tayo po ay maging handa kapag dumating na tayo naman po sa panahon na tayo ay haharap sa hukuman ng ating mahal na Panginoon. Taliliit, minamahal, ang ating unang text minamahal dito sa aklat ng 1 Korinto. Kapitulo 5, talata ay 9 hanggang 10. Taliliit, sunod po natin minamahal. Mula sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 9, 10. Kaya't ang amin namang pinagsisikapang, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod kami sa Kanya, Jesus. Sapagkat ang lahat ay kinakailangang mahayag sa harap ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ng bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Palakpakan natin ang ating ng Diyos. Lahat ng sabi ng Diyos mo. Amen. Ang Diyos mo naman ang magpala ng kanyang salita. Salamat sa pagkakabasa sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat tayo lahat ay kinakailangang mahayag, minamahal, sa harapan ng hukuman ni Kristo. Lahat ng minamahal, sabi dito, mahirap o mayaman, matalino ka man o wala kang pinag-aralan, lahat haharap. Amen? Sapagkat ang sabi dito, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen? So mabuti o masama ang gagawin mo, ito mga naman ko ay mayroong tatanggapin na reward mula sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga ang payo ng Apostol Pablo, sabi niya, minamahal ko, kaya nga ang amin namang pinagsisiyakapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Kanino? Sa ating mahal na Panginoon. Ito yung itinuturo ni Apostol Pablo na dapat pala tayo ay maging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon, maging sa tahanan man o hindi sa tahanan. So, ibig sabihin, kahit nasaan ka, kahit
lugar, dapat nagiging kalugod-lugod ka sa Kanya. Amen? Sapagat hindi natin alam kung kailan darating ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin alam naman ko yung panahon na itinakda ng Diyos na ikaw, ako, tayong lahat naman ko, naggumawa sa pamamagitan ng ating ng katawan, mabuti man o masama. Ito, mga naman ko, ay hahatulan ng Diyos. Amen? Magbibigay sulit tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya ito sabi na Apostol Pablo kailangan mayroon tayong pagsisikap. Minamahal ko, maging sa tahanan man o wala sa tahanan, saan man lugar, saan ka man naroroon, sa bawat panahon at oras ng iyong buhay ng paglilingkod mo sa Diyos, kinakailangan maging kalugod-lugod ka sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ang praise the Lord. Sapagkat kinakailangan nga ang mahal na nababantayan natin ang ating sarili. Amen? Kaya nga sabi ng ating mahal na Panginoon mga puyat kayo at bagsipanalangin upang huwag kayong mahulog sa tukso. Sapagkat ang Espiritu ng katotohanan, may ibig dapat mahina ang laman. Amen? Yung laman natin, minamahal, itong minamahal ko, yung laging gustong hilahin ng kalaban ng ating marpan upang tayo ay hindi masumpungan ng Diyos na maging kalugod-lugod sa Kanya. Paano ba tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos? Magiging kalugod-lugod lamang tayo sa ating marpan sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? So, ang lahat ng bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ito po ay masama na. Amen? Yung lahat ng gagawin natin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ito ay yung mga gawang masama na. Amen? Kaya sabi, tayo po, minamahal ko, ay hatulan ayon sa mabuti at masama na ating ginawa. Amen? Kaya nga, tandaan natin, minamahal ko, yung payo ni Apostol Pablo na dapat lagi tayong nagiging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing prisulot sa ating kilos, sa ating sinasalita, sa lahat ng ating ginagawa, nararapat lamang na tayo ay maging kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Nung sabi ng Biblia naman ko, kalilito aklat ng Lucas 12, talatang 2 hanggang 3. Sundan po natin yung minamahal. Ito po sa Lucas, kapitulo 12, talatang 2 hanggang 3. Datapwat walang bagay na natatakpan, na hindi mahayag at natatago, dahil hindi malalaman. Kaya nga, ang anumang sinasabi ninyo sa kadiliman ay maririnig sa kaliwanagan. At ang sinasalita ninyo sa bulong sa mga silid ay ipagsisigawan sa mga bubungan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Pagsinin natin naman ko yung sinabi ng ating mahal na Panginoon. Datapat walang bagay na natatakpan na hindi mahaya. So, ibig sabihin, kahit anong tago natin, minamahal. Kahit anong tago yung ginagawa natin, minamahal ko, ang sabi ng Biblia, hindi pwedeng hindi mahaya. Amen? Darating at darating ang panahon na yan ay ihahayag ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kami sa gugulat ka na lang. Isang bagay kami naman ako na lihim, pero ba't nalaman? Amen? Ito yung sinasabi ng ating mahal po, dapat walang bagay na natatakpan. Kahit anong takot mo, kahit anong tago mo. Sabi ng Biblia naman ko, lahat ng bagay, walang lihim sa ating mahal na Panginoon. Nakikita niya lahat ng bagay. Alam niya yung iniisip mo. Bilang niya ang buhok mo. Alam niya kung kailan ka mabubuhay. Amen? Kaya sabi naman ko, dapat walang bagay na natatakpan na hindi nahayag o mahayag at natatago na hindi malalaman. So, sabi ng Tres, kaya nga, ang anumang sinasabi niyo sa kadiliman ay maririnig sa kaliwanagan. At ang sinasalita ninyo sa bulong, sa mga silid, ay ipagsisigawan sa mga bubungan. Lahat magsabi mo. Anong ibig sabihin ito, minamahal? Ang anumang sinabi niyo sa kadiliman ay maririnig sa kaliwanagan. Kapag sinabing kadiliman, minamahal ko, ito nagre-represent ng masama.
Amen? Kapag sinabi naman kaliwanagan, ito yung nag-represent ng mga minamahal ko ng kabutihan. Amen? So, kaya nga, ang anumang sinasabi niyo sa kadiliman, so, yung mga sinasabi niyo masama sa inyong kapwa, sa inyong kapatid, ang sabi, rito mo na mahal, maririnig sa kaliwanagan. Ibig sabihin malalaman, ihahayag ng katotohanan. Yung mga masasamang sinasabi niyo sa kadiliman. Sabi nito mga naman, at ang sinalita niyo sa bulong, sa mga silid, ay ipagsisigawan sa bubungan. Amen? Hindi siya sabi ng Biblia na walang natatago na hindi mahahayag. Kahit anong lihim natin minamahal ko, malalaman at malalaman ito. Sapagkat ihahayag ito mismo ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing preso ko. Kaya ano ang payo mga minamahal ko ni Apostol Pablo, kaya nilitit aklat ng Roma 14:10, tuloy-tuloy ang basa hanggang 13. Sundan po natin mga kapatid. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 14, talatang 10 hanggang 13. Datapot ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawalang halaga mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Talatang 13, huwag na nga tayong maghatulan pa sa isa't isa, kundi bagkus ihatol ninyo ito na sino man ay huwag maglagay ng kisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Lahat magsabing amen. So, napakagandang talata minamahal para sa lahat ng mga Krisyano. Lahat ng gising magsabing praise the Lord. Amen. Napakagandang minamahal ko ng ating pinag-uusapan. Amen. Ito, minamahal ko, ay para tayo ay maihanda sa pagharap natin sa hukuman ng ating mahal na Panginoon. Ano sabi at payo ni Apostol Pablo, mga kapatid? Dapat ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? Amen? Kapag meron nagawa ang ating kapatid na pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, wag natin itong hahatulan. Sabi ng Biblia, sa hatol na iyong ihatol, doon ka hahatulan. Amen? Ipag-pray natin. Ipanalangin mo siya. Ito ang payo ng Apostol Pablo, magpanagaginan kayo sa isa't isa. Huwag mo siyang hatulan sa kanyang ginawa. Baka yung ginagawa niya, hindi mo nga ginagawa. Pero mayroon ka namang ginagawa na hindi niya ginagawa. Amen? Kaya hindi payo ng Apostol Pablo, huwag natin maghatulan. Amen? Sapagkat mayroong isang tagahatol ang Diyos. Lahat magsabi ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakmamahal na Panginoon. At ito naman, bakit pinawawalang halaga mo ang iyong kapatid? Amen. Minsan akala natin yung kapatid natin walang pakinabang. Akala natin walang magagawa para sa gawain ng Diyos. Akala natin minamahal ko, wala siyang kakayahan. Binabali, wala natin siya minamahal ko. Huwag natin babawalain yung minamahal ko. Ang isa man sa atin, sapagkat ang bawat isa sa atin ay napakahalaga sa Diyos. Bawat isa sa atin, tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na umapos sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang bawat isa sa atin, minamahal ko, napakahalaga sa Diyos. Mahalaga sa ating minamahal na pastor. Napakahalaga ang kaligtasan ng bawat isa. Hindi? Kaya huwag magsihatol. Huwag wawalang bahalain ang ating kapatid. Sabi nito, sapagkat tayo lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Amen? Huwag mong isumbong siya. Doon, sa ating mahal na Panginoon, hayaan mo ang Diyos ang humatol. Amen? Ano sabi ng Jose? Sapagkat nasusulat, buhay ako. Sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod. Amen? At ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Ito na naman, and every time, siya
confess to God. Ikaw mismo, pagharap mo sa hukuman ng Diyos, ikaw mismo ang magsasabi sa Diyos, mahal na Panginoon, ganito yung ginawa ko sa aking kapatid. Nilait ko yung aking kapatid. Pinagsabihan ko ng hindi maganda yung aking kapatid. Every time, shall confess to God. Ikaw mismo, minamahal, magpapahayag sa Diyos. Ang dila mo mismo ang magsasabi sa Diyos sa lahat ng ginawa mo. Mabuti man o masama. Lahat magsabing Kristo. Ano sabi ng Biblia ng mahal? Kaya ang bawat isa atin magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. So, bawat isa natin magbibigay sulit tayo sa Diyos. Ano ba yung ipagbibigay sulit natin sa Diyos? Ano ba yung binigay sa atin ng Diyos? Unang-una yung kaligtasan. Hindi. Paano mo pinahalagan yung kaligtasan binigay sa iyo ng Diyos? Paano mo pinahalagahan yung dugo ng ating mahal na Panginoon na umagos sa krus ng Kalbaryo para mapatawad ang iyong kasalanan? Hindi. Yung ating kaligtasan, hindi natin pinapahalagahan. May namahal. Ayaw ng Diyos na bawat isa sa atin ay mapahamak sapagkat siya ang may nais na ang lahat ay mga ligtas. Ang bawat isa ay magsisi upang tayo lahat ay magsipagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Magbibigay sulit tayo. Ano yung talentong binigay siya ng Diyos? Yung talento na binigay sa'yo ng Diyos. Yung tungkulin iniatang sa'yo ng Diyos upang ito'y gampanan mo sa kanyang banal na iglesia. Ipagbibigay sulit mo ito sa Diyos. Hindi mo pinahalagahan ang pagkakatawag sa'yo na ito'y napakahalaga sa Diyos. Bilang isang mga awit, bilang isang manunugtok, bilang isang mangangaral, bilang isang mananampalataya, hindi mo pinahalagan, magbibigay sulit ka sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Bawat dila ay magpapahayag sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabing Kristo. Isulat nila lahat ng 34:11. Anong sabi? Sapagkat ang gawa ng tao ay tutuusin niya sa kanya at ipatatagpo sa bawat tao ang ayon sa kanyang mga lakad. Ipakikita sa iyo ng Diyos, o ito yung ginawa mo. Ito yung ginawa mong mabubuti. Ito yung ginawa mong masasama. Tutuusin niya ng Diyos eh. Amen? Basahin natin naman, isingit lang natin. Aklat ng Hope, 34:11, para malaman natin mga kapatid. Ito po sa Aklat ng Hope, Kapitulo 34, talatang 11. Sapagkat ang gawa ng tao ay tutuusin niya sa kanya at ipatatagpo sa bawat tao ang ayon sa kanya-kanyang mga lakad. Lahat magsabing praise the Lord. Hindi mo na mahal, hindi mo pwede. Hindi mo pwede sabihin mahal pa, hindi mo ginawa yun. Amen? Ipakikita sa iyo eh. Hindi mo maitatanggi. Yung mga mabubuting gawa na ginawa mo, makikita mo. Ipakikita sa iyo ng Diyos. Yung masasama na ginawa mo, ipakikita rin sa iyo ng Diyos. So, ang sabi dito nila mahal ko, ng ating nabasa, sabi, tutuusin niya ang lahat mong mga gawa. Ipakikita sa iyo ng ating mahal Panginoon. Ipatatagpo sa iyo bawat tao ayon sa kanyang mga lakad. So kung ang lakad natin liko, kita yun ng ating mahal Panginoon. Ipakikita sa iyo. Lumiliko ka sa kaliwa. Yan, lumiliko ka sa kanan. Ang gusto ng Diyos, lumagad ka ng tuwid. Ayon sa kanyang kalooban. Lahat magsabi ibig. Kaya nga sabi ng 14 ng mahal 13, 14:13 ng Aklat ng Roma, huwag lang nga tayong maghatulan. Huwag lang nga tayong maghatulan pa sa isa't isa. Kundi bagkos, ihatol ninyo ito.
na ang sino man ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapat. Di ko tama. Huwag mo ganito lang. Ang gawin natin naman po mismo tayo, huwag tayong maging kadahilanan upang ang iyong kapatid ay matisod, upang ang iyong kapatid ay marapa, upang ang iyong kapatid ay mawala sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang ating pag-ingatan. Sabagat ang sabi ng ating mga Panginoon, na kung ikaw ang magiging kadahilanan ng katitusuran, pagkawala ng iyong kapatid sa paglilingkod sa Panginoon, mabuti pa sa iyo, manginamahal ko, ang bitinan ng gilingan sa liig at itapon, ihulog sa dagat. Amen? Amen? Lahat magsabi yung praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakalamahal. Sa paanong paraan ba, minamahal ko, tayo haharap sa hukuman ng Diyos? Sa anong paraan? Kayo higit, aklat minamahal ko ng Mateo 25:31 hanggang 32, sundan ko natin minamahal. Ito po sa aklat ni Mateo, Kapitulo 25, talantay 31 hanggang 32. Tatapwat paparito ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, na kasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubuklin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Ito ang paraan na gagawin ng Diyos. Minamahal, pagharap natin sa Kanya, minamahal, pagparito ng anak ng tao na nasa Kanyang kaluwalhatian, kasama niya ang mga anghel, mga kapatid. Sabi niya naman kung magagawin, luluklok siya sa luklukan ng Kanyang kaluwalhatian at titupunin sa harap niya ang lahat ng bansa. Pag sinabi lahat ng bansa, minamahal ko, buong daigdig mo ito. Amen? Lahat ng bansa eh. Titupunin eh. Titupunin ng ating mahal Panginoon. Yung mga naglilingkod sa Kanya, yung mga hindi naglilingkod sa Kanya. Kahit yung mga naglilingkod sa Kanya, pero hindi gumagawa ng Kanyang kalooban. Kahit yung mga naglilingkod sa Kanya, ngunit gumagawa pa rin ng ayaw sa sanlibutan. Sabi nito, at sila'y pagbubuklod-buklod din niya, na gaya ng pagbuklod-buklod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Amen? Tandaan natin, hindi pwede magsama ang tupa at kambing. Amen? Hindi rin naman pwede magsama ang mga anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ito sa Lord. Amen. Para konti lang ang anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabi rito, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapat ang mga kambing, ilalagay naman niya sa kaliwa. Amen? Kaliwa, kambing, kanan, mga tupa. Bakit tupa at kambing naman po? Ang ginawa naman po ng ating mahal na Panginoon sa pagbubukod, kasi yung mga tupang maaamo yan eh. Amen? Wala namang anak ng Diyos na hindi maamo. Amen? Lahat ng anak ng Diyos, pinabait ang Diyos. Kaya maaamo yan. Amen? Laging nakangiti ang mga anak ng Diyos. Amen? Pagka mayroong anak ng Diyos na nakasimawag, huwag na natin pansinin, may problema lang siguro. Amen? Pero lulutasin din niya ng ating mahal na Panginoon. Mababait ang mga tupa. Pero yung mga kambing,
Nanuluwag kasi yun eh. Amen? Minsan dadalhin na rin sa pasabsaban sa mga sariwang damo. Eh talagang ayaw pang magpahila. Lumalaban. Ganun ang kambing. Ibig sabihin, hindi masunurin. Ganun din sa mga Kristiyano. Yung mga masunurin sa ating mahal, ito yung itinutuloy ng ating mahal na Panginoon na mga tupa. Kaya kung tupa ka, dito ka sa kanan. Amen? Pero yung mga hindi sumusunod sa ating mahal na Panginoon, yung mga lumalaban, mga minamahal, sa mga panuntunan, sa utos ng Diyos, yung sumusubay, anong sumunod? Itinuturing na kambing yun. Amen? Kaya nilagay sa kaliwa. Kaya pansinin nyo, basta parting kaliwa parang masama. Ano? Dito mo, sa mag-asawa pag sinabing kaliwit, nangaliwa, ang mga ganun, di ba? Pag kaliwa, pag kanan, mano kasi yan, mabuti. Parang ganun. Kaya, hindi naman nangawagawin naman yung mga kaliwete, yung mga handwriting, left writing, kaya hindi naman nangangulugang masama. Amen? Kaya nilagay mo naman yung mga kambing doon sa kaliwa. Kasi nga, mga masuwayin sila, mga lumalaban. Amen? Sabi ko magkagay sa sabi ng hari, siya na nga sa kanyang kanan, ano sinabi? Magsiparito kayo. Mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang karyang nakahanda, buhat pa ng itatag sa libutan. Lahat magsabing Kristo. Ito naman, mula pa ng itatag sa libutan, naman po, sila po ay magmamana na. Yung mga nasa kaliwa ng ating mahal na Panginoon. At anong sabi pa rito minamahal? Sabi, mga minamahal, at kung magkagay kung magkagay sasagutin siya ng mga matuwid, magsasabi, o sabi ng ating malabi, sapagkat ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Nang ako'y magkasakit, ako'y inyong dinalaw. Nung ako'y nauhog, pinainom niyo ako. Nung ako'y nabilanggo, ako'y inyong dinalaw. Sabi ng mga matutuwid, kailan ka namin nakitang nagbilanggo? Kailan ka namin nakitang naging dayuhan? Kailan ka namin nakitang nagkasakit? At kaway aming dinalaw? Kailan ka namin nakitang nauhog, pinainom, nagutom, pinakain? Ano sabi ng ating mahal na Panginoon, lamang ginawa niyo ito sa manilit na ito, sa akin yung ginawa. Amen? So yung palang ginagawa natin sa ating kapwa, ginagawa mo yan sa Diyos. Kaya kapag nilalait mo ang iyong kapwa, nilalait mo ang Diyos. Kaya kapag nagsasalita ka ng masama sa iyong kapwa, pinagsasalita mo ng masama ang Diyos. Amen? Kailangan naman po maging magbuti ang lahat ng ating sinasabi. Minamahal. Sapagat ang sabi ng Biblia, minamahal, tayo po minamahal, ay hahatulan ng ating mahal na Panginoon. Ano ang batayan ng Diyos? Kapag tayo ay hinatulan ng ating mahal na Panginoon, anong batayan sa kanyang paghatol? Kanilipit, Roma 2:16. Sundan po natin minamahal. Ito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 2, at talata 16. Sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Lahat magsabi ang praise the Lord. Ito pala yung pagbabatayan ng Diyos kapag tayo hinatulan sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ipinangaral sa atin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating napakinggan, na kung minsan pagpasok sa kaliwa, labas sa kanan. Amen? Sabi ng ating mahal naman sa araw na hatulan ng Diyos, ang mga lihim ng mga tao
ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, sabi ng ating marunong, sinasabi ko sa inyo, bawat salitang walang kabuluhan, kung ano-ano yung sinasabi natin, ng sense naman, minamahal, walang kabuluhan, ang sabi ng Biblia, ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Amen? Ito mga sinasabi natin, ipagsusulit pala natin sa ating mahal ko, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Doon ka hahatulan sa lahat ng iyong sinasabi. Amen? Kaya kasama yan, yung mga sinasabi natin, kasama yan sa hahatulan ng ating mahal Panginoon. Amen? Kaya sabi, yung sinasabi mo sa kadiliman, minamahal ko, ito ay maririnig sa kaliwanagan. Yung binubulong mo sa silid, ipagsisigawan sa bubungan. Kaya yung lahat ng ating sinasabi, minamahal, mabuti man o masama, yan, minamahal ko, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Amen? Amen? Kaya kung mayroon pa tayong natitirang mga ganun, minamahal ko, panahon na para ito ay alisin natin. Amen? Sapagkat tayo malapit ng humarap sa hukuman ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ko siya. Kaya naman, haharap tayo sa hukuman ng Diyos upang ihayag ang mga lihim ng bawat isa. Kaya 1 Corinto 4:5. After din naman po, last verse na tayo naman. Kaya ulit. Mula sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 4, talatang 5, kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siyang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahayag naman ang mga haka ng mga puso, at kung magkagayon ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Palagpagan natin ang ating pinagmamahal na Panginoon. Lahat magsabi ang Kristo. Amen. Kaya dito may naman po ang sinasabi ng mga kapatid ko, niya po sa Pablo, sabi niya, kaya huwag muna tayo magsiyakol ng anuman. Yan, may nakita ka sa kapatid mo, huwag muna kapulan. Huwag basta-basta, huwag mabilis ang isip. Amen? Huwag yung may nakita lang tayong tatawanan, pagtingin mo sa atin, akala tayo yung pinagtatawanan. Amen? Minsan akala natin may nag-uusap, akala natin tayo yung pinag-uusapan. No. Huwag tayo maghatulan ng kung ano-ano, minamahal, kung ano man, hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahayag naman ang mga haka ng mga puso. Yung haka ng ating puso, ipahayag yan ng Diyos eh. Amen? Kaya nga walang malilihim. Sabi nga, ibubunyag ng ating mahal Panginoon. Ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos kung mabuti ang iyong ginagawa. Amen? Tatanggap ka ng kapurihan sa ating mahal Panginoon. Kaya naman, ano sabi ng mga kapatid ng Apokalipsis? Yung maging mga patay, hindi sila ligtas sa hukuman ng Diyos eh. Pakinggan niyo naman ako ng magbabasa, Apokalipsis 20, 12 hanggang 15. Sundan niyo mga mahal. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit. Kapag sinabing malalaki at maliliit, minamahal ko, ibig sabihin walang pili-pili. Matalino ka man, mamang ka man, may pinag-aralan, mababa, minamahal ko, mahirap, mayaman, malalaki at maliliit. Yung ibig sabihin niya mga kapatid, na nakatayo sa harapan ng luglukan at nabuksan ang mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat, siyang aklat ng buhay. Sabi dito mo naman po, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Kita mo naman yung mga namatay ha? Hahatulan sila ayon sa kanilang ginawa nang sila'y nabubuhay pa. Amen? Sabi niya, Presi, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. Ito yung mahal. Sa 14, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa daladagatang apoy.
Ito ang ikalawang kamatayan. Sa mga tuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Pakinggan niyo naman ang 15. At kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinurid sa dagat-dagatang apoy. Amen? So napakalaga mga kapatid ko na ang iyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Paano ka nakakatiyak naman ang iyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay? Nandito sa ministeryo ito. Amen? Ang sabi ng 70 disciple, lumapit sa ating Panginoon ang mga masamang espiritu na silayas sa amin nung sila'y palayasin namin sa iyong pangalan. Amen? Ano sabi ng ating Panginoon? Huwag kayong mga tuwa. Sabi niya, nakita ko si Satanas bumababang gaya ng lintik. Sabi niya, dapat binigyan ko yung kapamalaan na inyurakan ang alagdan at serpentes. At sa lahat ng kapangyarihan kaaway at sa anumang paraan ay hindi kayo maano. Dapat pag katuwa yan ng mas mga espiritu ng silayas sa inyo. Ang inyong ikatawa, ang inyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Kayo nananalang naman kung nagsisilayas sa mga espiritu. Mismo kayo, napatunayan nyo. Magsisi ka lang. Mas mga espiritu na papalayas nyo sa pangalan ni Jesus. Patunay na ang inyong pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Ayon sa ating nabasa, ang hindi nasumpungan, ang kanyang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay, ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Amen? Nakasulat ang kanyang pangalan. Pero, tandaan natin, may posibilidad pa na ang ating pangalan mabura. Bakit? Kapag tayo po ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Si Moises, nung nakasala ang bayan, ang Israel, sabi niya sa malapay ng Panginoon, patawarin sila. Kung hindi mo siya patawarin, pangalaw ko, alisin mo sa aklat ng buhay. Ano sagot ng ating malapang minamahal? Ako na magbasa ng minamahal. Exodo 22 hanggang 23. Basahin natin ng minamahal. Sabi, dito minamahal. 23, sabi, 22 ng Exodo talatang 23. Sabi, at sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kong aalisin sa aking aklat. Amen? Yung magkasala sa ating mahal na Panginoon, aalisin niya yung pangalan sa aklat ng buhay. Amen? So, takot kapag gumagawa pala tayo ng kasalanan sa Diyos. Yung ating pangalan, may posibilidad na mabura sa aklat ng buhay. Ang sabi ng Biblia, minamahal ko, na ating nabasa sa Apocalipsis 20:15, minamahal ko na ang sinumang tao na hindi nasumpukan ang pangalan sa aklat ng buhay, ipinulid sa apoy. Amen? So, pabutak sa impyerno. Kaya nakakatakot ka ba, ikaw ay gumagawa ng kasalanan sa ating mga sapagat pagharap mo sa hukuman ng ating mahal Panginoon. Nakakatakot. Kaya nga, ang Diyos ay nagtakda ng ko ng isang araw ng kanyang paghukom para ang bawat tao ay hukuman ayon sa mabuti at masama na kanyang ginawa. Lahat magsabi, praise the Lord. Last verse mo na mahal, sabi nito naman ko ng aklat ng Gawa, 17:30 hanggang 31. Kaya ready po ang ating mabilang assist. Dito po sa aklat ng mga Gawa, kapitulo 17, talatang 30 hanggang 31. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapot ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. 31. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niyang maguli sa mga patay. Palagpagan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord! Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Yung panahon ng pagiging wala nating alam, yung pagiging ignorance, yung pagiging walang alam natin sa salita ng Diyos, pinalipas na ng Diyos. Lahat tayo nakakaalam na ng salita ng Diyos. Amen? Alam na natin yung tama at mali. Amen? Alam na natin yung mga bagay, kung
niya sa mga tao na mga sisi, silang lahat sa lahat ng dako. Amen? Magsisi sa lahat ng ginagawa. Sa lahat ng dako. Bakit? Sapagat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipanghuhukom sa liputan ayon sa katuwiran. Sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, sino ng ating mahal na Panginoon? Sa pamamagitan ng pangangaral ng ating mahal na Jesus ng kanyang Ebanghelyo. Kaya sabi ng Biblia natin, basa ko ngayon naman ko, huhukuman tayo ng ating mahal na hahatulan tayo ayon sa Ebanghelyo na ipinangaral ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya yung Ebanghelyo na ating napakinggan, hindi dapat natin itong binabaliwala. Ito ang ating kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing Kristo. Kaya mahal, napakalapit na yung ating pag-aarap sa hukuman ng ating mahal na Panginoon. Kaya minamahal tayo ay hindi nais ng Diyos mapahamak. Hindi tayo buong lahat ay maligtas. Kaya minamahal, isipin natin naman po ang Diyos laging nakatanaw sa atin. Ang Diyos may lagi tayong inaalala. Ang Diyos hindi hahayaan tayo mapahamak. Amen? Kaya nais ng Diyos na tayo po ay magsisi bago maging huli ang lahat. Tayo umawit naman po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Habang inaawit natin ang awit ito na mahal, bulay-bulay natin ang kabutihan ng Diyos. Makipag-usap tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa isipin, di kita nakatala. Hallelujah. Sa isipin, iniwanag ka. Dahil na nakikita sa lipas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Hallelujah! Sa isipin, ibigay. Oh, hallelujah! Ang iyong kalapati, ang iyong mga galing. Di mo ba nalalaman na ika'y inibig? Itas ka din naman ang mga sa pagkukulang sa buhay. Malamig ka bawat sa isipin, ay tugan na kita. Dahil ang ipagdala sa pagkususulat na. Walang may kailangan o ako'y hinahanap. Hawak ka't nalagi at ako'y pangulusa. Yes, hallelujah, Christy! Sana isipin, di kita pinansin. Magkakalimutan ang inaray mo sa Diyos. Kulang na ginawa mo sa krus para sa'yo. Hallelujah! Sa krus para sa'yo.
Maging kalamhati ang iyong buhay. Di mo ba nalalaman na kita'y di mo ba ang awit ng ating inaawit sa Panginoon. Ito ay yung mga pahayag ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Sinabi niya, huwag mong isipin na hindi ka natatanaw ng ating mahal na Panginoon. Huwag mong isipin iniwanan ng Diyos. Sapagkat lagi niyang nakikita sa bawat panahon ng ating paglilingkod sa Kanya. Alam na alam niya rin yung mga pagsubok at ating pagdurusa. Sinasabi niya, huwag mong iisipin. Kapag nananalangin ka, di niya naririnig. Magang iyong dalamhati, yung daing, nalalaman niya dahil ika'y kanyang iniibig. Bawat batak ng iyong luha, kanyang nabawati. Kaya huwag natin iisipin na mahal na tayo nalimutan ng ating mahal na Panginoon. Hindi siya magkamali naman ang ating pangalan ay isinulat niya sa aklat ng buhay. Kaya kapag ang Diyos ay yung kailangan, siya yung hinahanap. Tumawag ka lang at manalangin. Mismo ang Diyos ay yung mangungusap. Kaya wag na wag natin iisipin tayo hindi pinapansin ng Diyos.
Huwag na huwag natin kalimutan ang buhay na kanyang inialay para sa atin. Kanyang inihalay ito ginawa. Ginawa niya sa krus para sa atin. Kaya kung tayo naman ay nag-aalinlangan sa pag-ibig ng Diyos, huwag na huwag natin kalimutan ang kanyang buhay ay kanyang binigay para sa atin. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, tayo magpakatatag, minamahal. Napakalapit ang bumalik ng ating mahal na Panginoon. Ikaw tayo lahat naman kukunin ng Diyos upang tayo humarap sa kanyang humitan. Awitin natin ang korong na mahal na magpakatatag. Hallelujah! Magpuri tayo at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Thank you so much, dear Jesus. Bagamat kami hindi ka naman bagamat tumiba sa alang simpanahanapan, ngunit kami iyong pinahalaga ng Diyos. Thank you, dear Jesus. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Palagpakan natin ang ating pagmamahal. Sabi niyo, thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah, we love you, Lord God. Hallelujah. Habang patuloy natin ang darang naman kami manat at matamas na presensya ng mahal, tayo dumako mo naman po sa ating mga pag-ilangan, kapatid, ano man ang pangailangan sa umagang ito, ito man ito galing ng karamdaman, lubusang pagbabago ng buhay, pagkalaya sa ating makina, kalatasan at kaganda ng ating mga pananampalataya at paglilingkod sa Diyos, hilingin natin ito sa ating mahal, kung hindi niya ito pagkakait mo na mahal. Hallelujah. At bago tayo dumako mo naman po sa ating mga pangailangan para sa ating bisita sa oras na itong mahal. Bibigyan natin ang pagkatuloy sa po ay makatanggap sa ating pinakamamahal po ng puri natin dahil ng Diyos tuloy tayo po nagdara ng ating mahal po noon. Sa kanyang ito na isang Diyos na nakapagpapagod at